Magandang araw po ulit. Again, I'm Lieutenant Colonel Christopher Rinsola, recently the Battalion Commander of 35th Infantry Makamandag Battalion, based in Barangay Tugas, Aticol, Sulu. My next story is all about when I was assigned doon sa 2nd SRB. This time, platoon leader and executive officer of 5th Scout Ranger sa Laknid Company. So, I reported noon doon sa Camp Lucero, Carmen, North Cotabato. And at that time, we were undergoing the battalion retraining. So doon kami kasi division training unit school yung yung Carmen, North Cotabato. And then after ng mga more or less 1 month ng retraining doon, buong batalyon, we proceed to Pantukan, Compostela Valley Province, and doon na kami. Yun na yung nagiging area of operations namin with the brigade pa noon. Brigade pa doon sa Mawab. So, yung area namin noon is Kumbal. So, doon, we conducted series of combat operations, and doon naka-encounter din kami ng mga New People's Army, particularly in doon sa part ng Mungkayo. And then after noon, dinala kami sa area ng Fort ID doon sa Agusan Norte. And doon din na-experience din namin yung whole company kami, yung nag-operate kami. And naging maganda rin yung result. And mayroon kaming kampo na napasok. So, yun yung experience namin doon sa area ng 4ID. And then, doon nga, medyo mahirap din yung operations doon kasi bago makapasok doon sa mga objectives, medyo mahirap yung terrain, medyo expose yung operating troops doon sa doon sa observation ng kalaban. So at that time, yung sinesearch namin is yung location ng mga previously nag-ambush sa mga tropa ng taga 4th Division, and nag-prepare na kami for combat operations doon sa area ng Bangkasi. And then nahaul kami nung gabi. Then almost 3 to 4 days din yung lakad namin hanggang sa marating namin yung sinasabing suspected na kampo ng kalaban. So doon, during the encounters, yung nakakuha kami ng meron kaming na-apprehend na isang Amazona, and later pinadala din namin doon sa brigade para for further interview ng brigade. So malaki yung kampo namin na nakuha. And then continuous pa rin kami. So sa mga objective na tinuturo ng brigade, yung mga pinapaklear sa amin. So hinabol-habol namin yung mga nag-withdraw na kalaban. Ito nga yung skill din talaga ng Rangers. Magaling talaga pagdating sa how to track the enemy. Along the way,
yung isang platoon leader ko, mayroon silang naobserbahan na biglang umusok na lugar. So nagsuspitsa na kaagad sila. Bakit may umusok doon sa lugar na yon na wala namang katao-tao? So it turned out na may mga withdrawing NPAs pala doon na nag-temporary harbor din. So sabi niya sa akin, "Sir, mayroon kaming naobserbahan na na umusok, sir. So puntahan lang namin, sir, i-clear namin." So itong platoon leader ko, nagdala siya ng dalawang team. So dinikitan nila yung area na yon, and it so happen na nandun yung mayroong kalaban doon. So in short, nag-conduct sila ng hasty raid, na raid nila yung temporary patrol base ng kalaban. So doon nakakuha rin sila ng baril, no. And then sabi ng brigade, i-hit namin yung objective, and yung last na objective namin yung malapit sa isang sitio. So doon kami sa sitio nag harbor muna, no. And then anong time na yun, kasi sa Agusan matindi yung weather diyan eh. So nung madaling araw may umaakyat doon. May umaakyat sa sitio. So kinausap namin yung sitio leader na kung kilala niya. So na-identify namin later na yung mga umakyat doon, yun yung mga NPAs na tumakbo doon sa first encounter namin. So nahuli namin sila, and they revealed also na yung isa doon is yung platoon leader ng kalaban. So dinala siya sa brigade, and yun nga, confirm na platoon leader siya kasi kasama pa siya sa nag-ambush doon sa isang unit sa 4th Division, na yung isang unit namatayan ng officer na classmate ko. So yun, sabi ng brigade, medyo maganda-ganda yung yung naging result ng operation na yon. And after noon, bumaba na kami. So yung almost 5 days namin na nilakad paakyat, nilakad ulit namin pababa. So this time medyo okay na kasi na siya, galing kami sa taas. So again, another warning order na naman. We proceeded to Marihatag. I think Marihatag yun, kung hindi ako magkamali. So Andaf Valley. So doon another operations kami doon. That was, maalala ko, December. So nag-proceed naman kami sa objective after mga 5 days kami. After mga 5 days kami sa taas, nagtawag yung tactical command post na bababa na kami kasi mayroon ng suspension of military operation. So yun, yung nilakad namin ng 3 to 4 days, binaba namin ng isang araw lang. But unfortunately, yun nga, dahil nagmamadali kami, along the way na na-encounter kami. Actually na-encounter kami. So nagkaroon kami ng wounded, and buti naman yung mga doon, yung mga barangay officials sa barangay na yon, tinulungan din kami na maibaba yung wounded, and nadala rin siya doon sa ospital nung the next day. Mga more or less 12 hours siya na wounded, na dala-dala namin. Tinulungan kami ng mga barangay officials na sabi nila, "Sir, tulungan namin kayo na madala ito sa nearest, na ma-pick up siya ng
ng ambulance. So nandun na, pagdating namin doon sa exit point namin, nandun na yung ambulance and dinala din siya. So nakasurvive siya sa tama niya. But yung doon is yung yun nga hinabol namin na hindi kami maabutan ng suspension of military operation doon sa doon sa taas. So yun yung experience namin sa part ng Agusan Norte and Surigao Sur. Chris, ikwento mo nga yung, kasi kuminsan nagtataka sila, ano ba yung SOMO? Ikwento mo nga yung bakit kuminsan December talagang nag-ano tayo, kasi bakit tumitigil kayo? Nagtatanong kasi yung public eh. Yung SOMO sa military, yun yung kumbaga agreement between the Communist Party and the government na wala nang kumbaga ceasefire na muna dahil Yuletide season na. So kadalasan diyan and nagagawa talaga ng armed forces na bumaba and back to barracks kami kumbaga para to give space doon sa mga kapatid natin na ligaw ng landas na nasa Communist Party and nasa New People's Army. Pero ikaw, di ba, noon, nakita mo kanina, unang episode mo, Zamboanga, ikot-ikot, Agusan, kahit saan-saan. Ikwento mo nga yung Ranger spirit na kahit saan-saan tinatapon. Kahit any environment kasi tayo, di ba? Especially sa jungle. So, bilang platoon leader at that time, XO ka na ba? XO ka na. Tenyente na. Doon nakahaba-haba na yung niya. Ano yung spirit talaga nun na kahit saan ka dalhin, nag-a-adapt ka? Agusan, ibang-ibang environment eh. So, isa siguro doon sa nagbigay din ng is yung training natin, sir. Yung flexibility ng ranger to adapt immediately doon sa jungle or whatever terrain na mapuntahan. So, as officer, as platoon leader, kailangan din ng pagdating sa area, kailangan din ng platoon leader o yung officer na mag-adjust based doon sa terrain. For example, dito sa sa part ng Agusan, ng Surigao, kasi mayroon silang tinatawag diyan na git-git. So, yun, nagdi-devise din kami ng ng mga tactics o kumbaga thinking outside the box na hindi kami directly mababasa ng kalaban kung saan kami. So, minsan may konting may konting twist doon sa planning, but yung nasa officer pa rin yung mag-decide kung ano yung next na plano, kung paano ma-counter yung mga tactics ng kalaban. Kasi diyan sa area ng Surigao, Agusan, napakatyaga din nila. So kung baga sa ranger nga, pinapractice natin yung sabi nila, yung buhay na baboy ramo tayo. Yung, kahit ilang weeks sa bundok, kayang i-endure yung mga yung situation. So sila, ganun din. Sanay sila sa bundok. But dahil sa experiences natin, naka-counter natin sila. So, yun, kailangan natin as a leader na mag-adapt pag mabilis yung decision making natin. At the same time, dapat may pinaghuhugutan tayo na yung halimbawa, yung tactics natin, yung tinuro sa atin sa rangering, yung tinuro sa atin ng school, kung paano. And mostly, sa experience ko, yung talaga, yung exposure natin, tuloy-tuloy na exposure, different environment, different enemies na natin, kasi kanya-kanya silang tactics. So, sa
Sa CTG naman, sa New People's Army, yun, yung pag maunahan mo sila, ayun, wala na yun. Medyo maiksi lang yung firefight. Yun naman, pagka sila naman ang mag-offensive, na yung lamang sila, medyo medyo disadvantage din yung government forces. But for me, I make it to the point na every time kahit naglalakad kami, ano pa rin, nag-imagine ako, as leader, nag-imagine ako kung paano ko i-maneuver yung tropa, saan ako mag-posisyon. So, mga ganon. And of course, every time kasi sa Scout Ranger kasi, nasa center talaga yung trust at saka tiwala sa Panginoon. So, minsan kasi may mga makikita natin parang mahirap. But dahil yung Scout Ranger is napakalapit sa Panginoon, so yun, maraming pagkakataon na yung disadvantage, naging advantage na for the Rangers. Chris, pwede bang balikan natin yung term mo na baboy damo kasi partly kasi may mga nanonood dito, di ba, nagte-train tayo ng ating mga reservists para ipagtanggol yung ating bansa in case may dayuhan. Pero nabanggit mo kasi yung buhay baboy damo kasi nga I think kinukondisyon natin itong ating mga reservists na magiging ganyan ang buhay nyo if ganyan mangyari sa atin ba. So, hindi ito yung parang barila na parang games na sa online na na malinis ba? O ano, pwede mo ikwento mo nga, ano ba yung, bilang isang tenyente noon, pero first Louis ka na, ano ibig sabihin ng buhay baboy damo ng Ranger ba? Para... So, sa point ko, yung in-experience namin kung paano tinitrain yung isang Scout Ranger sa mahabang duration ng So, minsan, yun yung point na yung pinaka-uncomfortable for human being na situation, yun yung pinaparamdam sa training para pagdating doon sa actual na siya, kumbaga naka-adapt na yung katawan, naka-adapt na yung utak kasi psychological din minsan pagka yung maramdaman ng isang tao na uncomfortable siya, doon na mag-start yung kumbaga hindi na siya makapag-isip ng magandang solusyon. So tinitrain tayo diyan bilang Scout Ranger na to adapt kahit anong klaseng hirap and beyond imaginable na kayang gawin ng ordinary human beings, yun yung ini-emphasize palagi sa isang Scout Ranger. And so that pagdating sa actual, kung anong hirap na naranasan mo, sabi nga habang nararamdaman natin yung hirap, ibig sabihin, okay pa tayo. So normal pa yon. So yun yung kadalasang binibigay na mindset at saka training sa isang Scout Ranger. And then, dumaan ka kasi ng ROTC So, ibig sabihin, natikman mo yung mga introduction sa hirap sa ROTC. Pero pwede bang i-ano mo nga na nakatulong din ba yung pahirap ng kaunti sa ROTC sa'yo na yung nagbuhay baboy damo ka? Buhay baboy damo kasi pride naming sinasabi yan kasi talagang matulog ka kahit saan, dami alimatik, dami, di ba? Pero yung nakatulong ba sa'yo yung nung nag-ROTC ka na ito, medyo ganito pala. And then, na-discover mo na, oo nga, ganito nga, meron mas mahirap pa. Yes sir, napakalaki ng tulong ng ROTC sir sa pagiging sundalo sir. Kasi doon unang-una yung ego, yung pride, maano mo sir, makukontrol. So doon sa ROTC tinitrain din tayo kung paano mag-behave. Of course, yung una doon yung military courtesy and discipline.
during fourth class, yung cadet officer course na pinagdaanan ng isang cadet officer. So, more on ano siya, more on tinitest tayo kung hanggang saan yung patience natin, yung ego natin, and of course, yung ethics natin, how to deal with other people. And of course, sa ROTC kasi, yung mga kadete namin, pag platoon leader kami, sa isang linggo, isang beses lang namin yan makita. So, the whole week, nagsasalubong kami dyan sa nagsasalubong kami sa hallway, nagsasalubong kami sa gate ng university. So, doon mo doon natin ma-apply yung art natin. Kasi minsan yung iba, classmate ko pa, katabi ko sa upuan. So, how we negotiate during doon sa mga Saturday instruction, kung paano natin sila mapasunod. Kasi minsan, yun nga, sabi ko magkatabi lang kami sa upuan. But yung ano doon is, yung sa point ko naman doon sa akin, personally, sa ROTC is yung ego. Yung ego at saka yung patience. Humility. So, iba-ibang ano yun, iba-ibang karakter ng tao, yung ano namin, yung dinidil natin sa ROTC. Yun, ano pa rin, talagang yung art pa rin ng leadership, yung pinaka-important doon. And yun nga, meron tayong scientific side ng leadership, but for me, sa akin, yung art talaga. Kasi mabilis kang mag-react, how to deal with those kind of cadets na minsan matataas din yung ego at saka iba-ibang karakter. Sige, ito pa, balik tayo. Isang word din, ego. Kasi, kulang, di ba? Ikwento mo nga yung role ng ego. Ngayon, binabalikan natin, nung tenyente, pumasok. Nagka-cadet officer ka, may na-build na ego eh. Pero pagpasok mo ng ranger, lob-lob, Ranger Gensola. Pero hanggang ngayon, yung ego kasi under control dapat eh. Kasi sa pinoportray kasi sa mga movies ko, minsan, ang titigas, ang yayabang, ang iingay ng mga officers, and kabaliktaran yan dito, di ba? So, pwede ba ikwento mo Sir, yung ego? Isa sa mga points, sir, na kung bakit yung ego ko, sir, is personally na mi-maintain ko and in a harsh condition is ako naman, sir, palagi yung I put God in the center of my everything, sir, kung ano man araw-araw yung ginagawa ko. And I promote good relationships within my platoon, within my company, within my battalion. And isa na dyan, sir, is kinikonsider ko kasi, sir, personally, lahat na makikilala ko na tao, lahat na makakasama ko sa trabaho, ay blessing ng Panginoon, sir. Kasi in so many ways, makapag-contribute sila, sir, sa success or sa well-being ng isang officer, sir. Hindi kasi si Colonel Gensola, commander siya dito sa Sulu ngayon na masabi nating mapayapa na. Pero ang isa sa mga hardest na jobs niya dito is really to deal with lahat ng stakeholders niya para ma-prevent yung resurgence ng anumang violent activities pa rito. And yung kaya ko tinatch kasi nabanggit niya yung ego because a lot of ng trabaho niya rito talagang really has to dealing with daming egos na everybody, di ba? And kung makipag-iguhan ka rito, talagang, hindi pwede, di ba? So, sige nga, kasi binabalikan natin, junior pang second episode mo pa lang to, pero pinupuntahan na natin pagbabatcom mo because, yun nga, gamit na gamit mo yung natutunan mo noon, and then yung God-centered behavior mo, towards yung trabaho mo ngayon. Sige nga, as Batcom ngayon yung ego muna tayo. So, as Batcom naman, sir, yun nga, medyo malaking unit na yung
ating pinoprovide. Actually, we are providing direction kung ano ba talaga yung gusto natin mangyari sa ating unit. So, yun nga sir, yung understanding pa rin sir. Understanding ng mga tropa natin sir, kung saan-saan sila galing, kung ano yung mga experience nila. So lahat yan sir, nagko-contribute yan doon sa ating overall ng pag-steer natin ng batalyon sir in order to accomplish the mission. So palagi ko ito binabanggit sir, yung humility, yung ego. So lahat naman sir, lahat naman mayroon namang ego din talaga yung isang tao. But what is important here sir is dahil sa exposure natin, of course doon sa training sa Ranger, palaging minimeasure yung patience, yung ego. Kasi doon walang officer doon, lahat pantay-pantay. Madaanan namin lahat yung role ng isang team, magiging team leader, and of course madaanan din namin kami yung tagaluto sa buong team namin. So doon pa lang matitest na tayo kung hanggang saan yung pagmamahal natin sa serbisyo, and ma-level yung ground ng natin, yung understanding na ganito pala yung paglilid. Dapat dumaan ka muna sa mababa so that you will understand kung ano yung nararamdaman ng isang team, ng isang company, at ng buong batalyon. Yan, ang second episode ni Colonel Gensola, Battalion Commander ng 35th IB, Super Warrior Ranger nung kabataan niya. Pero yun nga, nag-usap na kami about baboy damo and ego.